Magsisimula ang ating kwento sa flying ship ng mga sundalo. Habang ang ating bida sa kwento na ito ay papabagsak ito patungo sa ibaba ng bundok, para gawin ang kanyang misyon na ibinigay sa kanya, at kasama niya ang misteryosong kahon na kasama niya sa gagawin niyang misyon. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang naging kulay itim ang kalangitan at nagkaroon din dito ng kidlat, at kasabay nun pati ang pagbuo ng isang portal. Nag-alala ang kasamahan ng ating bida dahil nawala ang signal nito at hindi na nila ito matawagan dahil sa masamang panahon. Sa kabila nun, bigla na lamang nagkaroon ng tinig sa isipan ng ating bida na humihingi ito ng tulong sa kanya. Kaya labis na lamang ang pagkabigla ng ating bida sa kanyang narinig, habang papabagsak na ito sa lupa nagtaka naman ito, dahil hindi niya alam na kung anong sitwasyon ang nangyari sa kanya. Ang pangalan ng ating bida sa kwento na ito ay si Wang Sheng. Siya ay isang nangungunang sniper sa military division ng buong mundo. Ang kanyang codename ang tinatawag na Lone Wolf, at kasalukuyan siyang nagsasagawa ng misyon sa bundok na ito, ngunit sa kasamahang palad, bigla na lamang napunta siya sa ibang mundo. Sa kabilang banda, may isang babae at lalaki na pinalilibutan sila ng maraming kawal. Nagsalita ang babae na si Song Yan kay Daiwan na isang hangal, na ito ang pinagbabawal na lupa ng pamilyang Song, at wika din ito na talaga bang may lakas siya ng loob na labanan ang opinyon ng publiko para makuha lamang ito. Tumatawa naman na nagsalita si Daiwan na wala itong pakialam sa mga sinasabi nito, dahil ang importante sa kanya ay ang mahuli siya sa kanyang mga kamay. Sabi din nito, kapag nakuha na niya siya, makukuha ng araw niya ang lahat ng pagmamay-ari ng pamilyang Song Dai, tulad na lang ng kanilang kayamanan na tinatawag na 100 souls. Pinagbantaan naman ni Song Yan ang hangal na mayroon siyang kasintahan, at kung maglakas loob siyang hawakan siya, maghanda nga raw ito sa kanya. Hindi naman naniwala si Daiwan dahil imposibleng araw na magkakaroon ito ng kasintahan. Kaya lumapit ito kay So Yan para sabihin dito na planado ng araw ang lahat, kaya wala itong maidadahilan sa kanya. Nagalit naman dito si So Yan at wala na itong nagawa kundi ang kimkimin na lamang ang galit nito sa kanyang isip. Sa nakitang reaksyon ni Daiwan kay So Yan, tumawa naman ito ng napakalakas. Sabi din ito sa 7 elders na miyembro ng pamilya Song, 2 ang lihim na nakipagsabwatan sa pamilyang Dai. Kaya patunayan nga raw ni Song Yan na may kasintahan ito sa pamamagitan ng pagpabagsak nito sa langit. Napailing na lamang si Song Yan dahil wala na talaga itong magagawa sa kanyang sitwasyon. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang bumubulusok ng napakabilis ang ating bida patungo sa lokasyon nila mula sa baba. Maya-maya bumagsak na si Wang Sheng sa tubig kaya nagkaroon naman dito ng pagsabog. Kaya labis na lamang ang pagkabigla nila, lalo na ang hangal dahil nagkatotoo ang sinabi nito na bumagsak ang kasintahan ni So Yan. Pagkatapos bumagsak ng ating bida sa tubig, bigla na lamang lumapit sa kanya ang isang isda na may kapangyarihang 100 souls. Kaya nagliwanag naman ito na katunayan na lumipat na ang kapangyarihan nito sa ating bida. Hindi naman ito napansin ni Wang Sheng kaya dali-dali na itong umahon pataas sa tubig. Pagkatapos nito nagulat naman dito ang mga tao sa taas lalo na si So Yan nang nakita niya ang ating bida. Nagtaka naman si Wang Sheng dahil nagtataka ito na kung nasaang lugar ito. Ngunit bigla na lamang gumalaw ang mga isda paikot sa ating bida, nang biglang inatake siya ng isda na may matitilos na pangil sa bunganga nito. Naiwasan naman ito ng ating bida, at wika nito sa kanyang isip habang pinagmamasdan niya ang mga isda sa tubig na kailangan niya ng araw makaalis dito. Inabot naman ni Song Yan ang kanyang kamay sa ating bida para tulungan ito. Hindi naman ito tinanggihan ni Wang Sheng kaya hinawakan na niya ang kamay ni Song Yan. Nakahahon na ang ating bida sa tubig at sabi din nito ang mga isda ng araw sa tubig na iyon ay ang tinatawag na piranha. Tumawa naman si Daiwan dahil ang mga ninuno ng pamilyang Song ay talagang masipag dahil ang isda sa tubig ay talagang maganda. Sinabi din ng isang elder na kawili-wili dahil ang Yuanhan na kaluluwa ay kumakain at lumalago ng magkasama. Napaisip naman dito si Wang Sheng sa kanyang mga narinig. At wika nito sa kanyang isip na mukhang hindi ito isang konsepto mula sa Earth. Sa madaling salita, lahat ng mga taong ito ay nakasuot ng mga sinaunang damit, lahat ay para sa mga sandata sa unahan, hindi para sa role-playing at mukhang dinala siya sa ibang mundo. Bigla naman nagtanong si Song Yan sa ating bida na kung saan nga raw ito galing. Nagtaka naman dito si Wang Sheng kaya sinuri niya ang kanyang paligid.
Patuloy pa rin na tumatawa si Daiwan dahil paparating ng araw ang Yuan Beast sa tubig. Kaya kasabay nun, tuluyan ang lumabas ang Yuan Beast sa tubig at sumigaw ito ng napakalakas. Natuwa naman dito ang mga hangal dahil pakikinabangan nga raw nila ang halimaw na ito, kaya hinagis na ni Daiwan ang token para utusan ang elder na ikulong ang halimaw na ito sa token. Pagkasalo ng elder sa token, dali-dali naman itong tumalo ng napakalakas para ikulong na ang halimaw. Gumawa din ito ng galaw sa kanyang mga kamay para ma-activate ang token na kanyang hawak. Pagkatapos niya itong inactivate, hinagis niya naman ito sa halimaw para tuluyan na itong ikulong. Inabsorb ng token ang halimaw kaya pumasok na ito sa token. Bumaba na ang elder sa tubig at sinabihan niya si Daiwan na tapos ng araw ito sa pinapagawa niya. Narinig naman ito ni Daiwan, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihatid ang Master Spirit Refinement pabalik sa pamilya Dai, ito ang elder na kumuha sa halimaw. Sumunod naman dito ang kanyang mga tauhan, at sinabihan niya din ang mga natitirang tao sa lugar na ito na papatayin niya nga raw silang lahat. Kumilos na ang mga tauhan ni Daiwan, kaya napatingin na lamang si So-yan at ang lalaki niyang kasama, lalo na ang ating bida. Ang pangalan ng lalaki na kasama ni So-yan ay ang uncle niya na si Lao Yu. Naging seryoso naman dito si So-yan at si Uncle Lao Yu dahil nahaharap sila sa mapanganib na sitwasyon. Hindi naman dito nabahala ang ating bida, kaya naghanda na ito ng kanyang baril habang nakafocus ito sa isang lokasyon. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nagkaroon ng putok ng baril sa lokasyon ni Daiwan, kaya napalingon naman dito sila So-yan at pati ang mga tauhan ni Daiwan. Sa paglingon nila, makikita natin si Daiwan na may tama na itong bala sa kanyang ulo, magsasalita pa sana ito, nang biglang nawalan na ito ng buhay. Sabi ng ating bida sa kanyang isip ang kanyang pagbaril dati ay umaabot ng 4 na segundo, ngayon ang pinakamabilis niya ay 1 segundo na. Sa mga nakita ng tauhan ni Daiwan napasigaw naman ito sa galit, at sinabihan niya ang kanyang kasamahan na patayin nga raw nila ang pumatay sa kanilang master. Pinagsawalang bahala naman ng mga tauhan ni Daiwan sila So-yan, kaya tumalikod naman sila para sugurin ang ating bida. Hindi naman ito hinayaan ni Uncle Lao Yu, kaya inatake niya ang mga tauhan ni Daiwan, pinagsisipa niya din ang mga ito, at walang kahirap-hirap niyang inaatake ng sabay-sabay ang 3 tao, pagkatapos niyang talunin ang mga ito, hinawakan naman ni Uncle Lao Yu ang leeg ng lalaki, para baliin ang leeg nito, sa ginawa nito tuluyan ang nawalan ng buhay ang lalaki. Sa kabilang banda walang kahirap-hirap naman tinatalo ni So-yan ang mga lalaki, at sa pamamagitan lamang ng isang pinakamalakas na slashing attack tuluyan ang natalo ang mga hangal. Pagkatapos talunin ni So-yan ang mga lalaki, dali-dali niya naman pinuntahan si Uncle Lao Yu sa labis nitong pag-aalala. Sinabi ni Uncle Lao Yu na tawagin nga raw nila ang kanyang lolo para sabihin lahat ng impormasyon, lalo na ang mga ibang elder na nagtaksil sa kanilang angkan. Narinig naman ito ni Wang Sheng, kaya nagtataka naman ito na kung gaano na nga raw katanda ang lolo nito. Sumigaw naman na sumasang-ayon si So-yan sa sinabi ng kanyang uncle, kaya tinignan lamang siya ni Uncle Lao Yu ng seryoso. Pinagpawisan naman dito si So-yan, dahil ang tingin ng kanyang uncle na kung papaano nga raw nagkaroon ng kasintahan ito. Nahihiya na nagpaliwanag si So-yan, dahil ang taong ito ay bumaba mula sa langit at madaling pinatay si Daiwan. Talagang karapat-dapat na tao, pero talaga bang napakahirap para sa kanya na makapag-asawa ng isang barbaro? Tumayo naman dito si Wang Sheng at dahil sa mga modernong suot nito pinagkakamalan siya na isang barbaro. Pinuntahan ni Wang Sheng ang isang bangkay para kunin dito ang damit nito. Nadismaya si So-yan dahil ang ganitong asal na isang barbaro ay hindi karapat-dapat sa kanya. Lumapit ang ating bida kay So-yan, at nagtanong ito sa kanya na ano nga raw ang nangyari, at sabihin niya ang pinakamabilis at pinakamaikling paglalarawan para maintindihan niya ang kanyang sitwasyon. Nahiya si So-yan, at sabi nito na si Daiwan ay pangunahing nagnanakaw sa kanya at sa kanyang pamilya, at nung nagpakita nga raw siya, pinatay niya si Daiwan at ang kanyang mga taga-sunod. Wala naman nasabi ang ating bida, kaya tinuro niya at nagtanong ito na kung bakit may nagpakitang halimaw sa tubig na ito, at nagtanong din ito na kung ano nga raw ang sinasabi nilang Yuan. Pinaliwanag naman ito ni So-yan na ito nga raw ay ang Yuan na may kakayahang sumipsip ng aura para sa cultivation, at ang pinakamataas na antas ay itim, siyam na bituin.
Sabi din nito na nakita niya nga raw ang ating bida na nahulog ito sa tubig at pumunta sa kanya ang maliit na isda, at ang sumanib na isda sa kanyang katawan ay napakahina, at wala itong kakayahan na makatungtong sa pinakamataas na antas ng cultivation. Napabuntong hininga si Wang Sheng dahil ang mga kwalipikasyon ay hindi kumakatawan sa tunay na kakayahan. Ang mga taong may mataas na IQ ay maaaring hindi magkaroon ng magagandang grado, at ang mga taong may mababang IQ ay maaaring hindi maging masamang estudyante, kaya wala lang sa kanya ang kapangyarihan na ito. Sinabi ni Song Yan na ang dami ng araw nilang sinabi sa isa't isa, pero hindi niya pa rin alam ang pangalan nito. Kaya nauna nang nagpakilala dito si Song Yan, at siya ay malayong kamag-anak ng pamilyang Song at nagmula siya sa Shanglin Town. Inabot ni Wang Sheng ang kanyang kamay para sana makipagkilala dito, ngunit hindi ito alam ni So Yan, kaya nagtaka naman ito sa ginagawa ng ating bida. Napakamot ng ulo si Wang Sheng dahil nasa lumang panahon pala ito. Tumingin si Song Yan sa kalangitan, at wika nito na kailangan na nga raw nilang umuwi sa Shanglin dahil dumidilim na. Sabi ni Wang Sheng habang papaalis na sila, na may problema nga raw ito, at sila ni Uncle Lao Yu ay nagkasundo ng mabuti, bakit hindi sila nag-umpisa ng mas maaga, hindi sana nila nawala ang 9-star Yuan Han ang kayamanan ng kanilang pamilya. Sagot ni Song Yan dahil sa Soul Refiner at 7 Iron Guards, kaya naming mamatay ng 10 beses gamit ang kanilang mga kamay. Makalipas ang ilang sandali, napunta na ang eksena sa Sandlin Song family. Lumingon-lingon naman si Wang Sheng dahil ang pinuntahan nga raw nila ay napakalaking lungsod. Napangiti si Song Yan, at sinabihan niya si Wang Sheng na maliit lamang ang kanilang lungsod dahil 100,000 lamang ang tao dito. Kaya niyaya na niya ang ating bida na pumasok na nga raw sila sa loob. Bago sila pumasok, nakasalubong naman nila ang kanilang steward na si Lin Guanji. Sabi ni Lin Guanji kay Song Yan na ang pamilya Song ay isa ring malaking pamilya, paano niya basta-basta na lang dadalhin ang isang hindi kilalang barbaro sa kanilang tahanan. Pinagtanggol naman ito ni Song Yan dahil ang ating bidang araw ay kakaiba sa lahat, kaya huwag niya sanang husgahan ito kaagad. Sinuri ni Lin Guanji ang ating bida, at sabi nito na huwag nga raw ito makipagbarkada sa 3 o 4 na taon na ito. At ang kasama nga raw nito ay nagsusuot ng mga kakaibang hugis at may malaking nakapintura sa kanyang pagmumukha, at ito talaga ay isang barbaro. Nainis naman dito ang ating bida, nang biglang hinawakan siya ni So Yan, at sabi din ito habang namumula, na ang kasama niya nga raw ang kanyang kasintahan. Tumawa si Lin Guanji at sinabihan niya si So Yan na huwag niya nga raw siyang lokohin. At kailan pa nagkaroon ng isa pang tao ang pamilya Song ng isang barbaro? Wika din ito sa kanyang isip na huwag niya nga raw siyang bigyan ng anumang mga pribilehiyo, dahil gusto niyang gamitin ang pangalan ng pananalapi ni Miss Yan, para malaman na kung gaano kadami ang mga mata ng pamilyang Song. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang sinampal ng ating bida si Lin Guanji. Kaya napasandal naman ito sa pintuan, at sinabihan niya din ito na wala nga raw itong karapatan na pagsalitaan siya ng hindi maganda. Pinagbantaan ni Lin Guanji ang ating bida habang namumula ang pisngi nito, na wala nga raw itong karapatan na saktan siya dahil ito ay isang hamak na barbaro lamang. Lalo naman na inis si Wang Sheng kaya naglisik naman ang mga mata nito sa galit, kaya dali-dali niya naman sinampal ulit ng napakalakas si Lin Guanji. Napahawak si Lin Guanji sa kanyang pagmumukha dahil sa pinsala ng kanyang natanggap, kaya naghanda na itong umatake na sumisigaw sa galit na papatayin niya nga raw ang ating bida sa kanyang ginawa sa kanya. Umatake na ito sa ating bida, ngunit madali niya lamang itong naiwasan, kaya sa pag-iwas nito ginamit niya ang kanyang kasanayan para huliin ang leeg ni Lin Guanji. Tinutok ni Wang Sheng ang kanyang sandata kay Lin Guanji kaya sinabihan niya ito na kung gusto niya bang mamatay. Sumigaw naman dito si Lin Guanji na spare niya nga raw ang buhay niya sabi nito kay Uncle Lao Yu. Nagulat naman si Wang Sheng sa ginawa ni Lin Guanji, kaya binitawan niya na ito, habang sinasabi niya dito na wala nga raw itong binatbat sa kanya. Humingi ng pasensya si Lin Guanji dahil siya ay isang hamak na aso lamang ng Song family. Kaya bigla na lamang itong naging mabait sa kanila, at sinamahan niya ang dalawa patungo sa silid ni Song Yan. Pagtapos niyang sinamahan ang dalawa, dali-dali naman itong nagpaalam kay Song Yan na aalis na nga raw siya. Habang paalis na ito, sinabi niya sa kanyang isip na maghihiganti nga raw ito sa ginawa ni Wang Sheng sa kanya. Nakapasok na ang dalawa sa silid ni Song Yan, kaya bigla na lang ibinigay ni So Yan ang bagong damit ng ating bida,
at sinabihan niya din ito na maligo ng araw ito. Pagkatapos maligo at magbihis ng ating bida, makikita natin si Wang Sheng na isang matipuno na lalaki. Kaya labis na lamang ang pamumula ni Song Yan dahil ang ating bidang araw ay napakagwapong araw nito. Lumapit si Wang Sheng kay Song Yan at sinabihan niya ito na gusto niya pangaraw malaman ang tungkol sa Yuan Han. Sumang-ayon si Song Yan, kaya ginamit niya ang baso sa tubig para makabuo ito ng isang mapa. Maya-maya nakabuo na si Song Yan na isang mapa. Kaya nagulat naman dito ang ating bida dahil ang mundong araw ng cultivation world ay kakaiba sa lahat. Pinaliwanag ni Song Yan, ang Yuan Han ay talagang isang espesyal na anyo ng kaluluwa na nabubuo kapag namatay ang isang halimaw pagkatapos itong mapag-isa sa kanyang amo, ang primordial na kaluluwa ay maaaring i-upgrade ayon sa sariling lahi ng halimaw. Isang pag-upgrade ay katumbas ng isang bituin. Ang pinakamataas na antas ng primordial na kaluluwa ay maaaring i-upgrade ng 9 na beses, na katumbas ng 9 na bituin. Gayunpaman, tuwing ang primordial na kaluluwa ay nag-o-upgrade, ito ay tataas ng 1 hanggang 9 na acupoint, mas maraming acupoint, mas mabilis nitong nasisipsip ang espiritual na enerhiya, at madadagdagan nito ang bilang ng mga acupoint mula 1 hanggang 9, at mas marami ang acupoint, mas mabilis ang pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Gumamit ng chi si Song Yan para itaas ang baso, at sa makatuwid, mas maraming beses na umuusad ang primordial na kaluluwa, mas maraming butas ang mayroon, at mas mataas ang kakayahan at potensyal ng isang tao. Nagtanong si Wang Sheng na ano ang mangyayari sa mga natitirang kaluluwa, at kung mananatili ba sila. Sinagot naman ito ni Song Yan, ang issue sa kaluluwa ay hindi mahalaga, ang tinatawag na residual soul ay isang hindi kumpletong primordial soul. Ang paggamit ng ilang elixir, tulad ng Peiyuan Pill at Guyuan Pill, ay maaaring magpuno sa natitirang kaluluwa, patatagin ang primordial na esensya, at gawing normal ang natitirang kaluluwa. Tinatanong din ni Wang Sheng na kung may kakayahan ba siyang mag-cultivate ng Yuan Han. Pinaliwanag din ni Song Yan, ang pagsisimula ng pagsasanay ay napakadali, mag-focus na raw siya at alisin ang lahat ng mga sagabal, at subukang makipag-ugnayan sa iyong primordial na kaluluwa. Pagkatapos ng komunikasyon, papasok ang kamalayan sa espasyo ng primordial na kaluluwa, huhubugin ang kanyang anyo at kapaligiran, matutugunan ang mga kondisyon para sa pag-upgrade ng primordial na kaluluwa, at makukumpleto ang iyong enlightenment. Sinabi ni Wang Sheng na susubukan niya nga raw ang mga sinabi ni Song Yan sa kanya. Natuwa si Song Yan dahil sa pag-aaral ng cultivation ng Yuan Han, kung napakadali lang makipag-ugnayan sa primordial na kaluluwa. Marami sanang mga master ng Yuan Han na kaluluwa sa mundo, at masyado nga raw itong mahirap gawin dahil kailangan pa ito ng maraming karanasan. Nag-focus na ang ating bida, pagkatapos lang ng ilang sandali bigla na lamang lumabas ang chi ng ating bida sa kanyang katawan. Kaya labis na lamang ang pagkamangha ni Song Yan, dahil ang ginagawa nga raw ni Wang Sheng ay napaka-imposible. Malilipat ang eksena kay Lin Guanji kasama ang isang miyembro ng pamilyang Song na si Song Tians. Nagtanong si Song Tians kay Lin Guanji na kung totoo bang nag-uwi si Song Yan na isang barbaro. Yumuko si Lin Guanji na totoo nga raw ang lahat ng sinasabi nito. Nainis naman dito si Song Tians kaya sinira niya ang hawak nitong baso. Pinakalma naman siya ng isang lalaki, at sabi nito na ang master na ito ay pinoprotektahan ng kanilang 3 kapatid. Sa loob ng 3 araw, kinakailangang umatras ng mga barbaro patungo sa bundok. Ang pangalan ng 3 hangal ay si Song Li, Song Yi at si Song Shi. Sa sinabi ng 3 natuwa si Song Tians, kaya sinabihan niya si Lin Guanji, ipakalat niya nga raw ang balita tungkol kay Song Yan, at sa loob ng 1 araw, gagawin niya nga raw itong katatawanan siya sa Shanglin City. Malilipat na ang eksena sa ating bida, habang nasa loob na ito ng kanyang Yuan Han space. Sabi ni Wang Sheng habang pinagmamasdan niya ang kanyang maliit na Yuan Han, ang kanyang Yuan Han ang isang maliit lamang na isda. Ngunit bigla na lamang nag-anyong tao ang kanyang Yuan Han spirit, at bigla din itong nagpakita ng iba't ibang galaw ng martial arts. Ang ginagawa ng anino ng ating bida ay ang teknik ni Uncle Lao Yu, at ang kapangyarihan ng anino na ito ay mas makatwiran, at ang mga galaw ay mas maikli. Ang gray na anino na ito ay tila kayang ulitin ang mga teknik na nakita niya sa mas perpektong paraan. Ang kapangyarihan ng ating bida ay ang tinatawag na copy, kailangan niya lang makita ang mga galaw ng isang teknik, at malalaman na ito ng kanyang Yuan Han spirit.
Pagkatapos ipakita ang kompletong galaw ng anino, umupo na ang Yuanhan spirit ng ating bida para ipasa ang buong teknik na nakita niya kay Uncle Lao Yu. Habang pinagmamasdan ni Song Yan ang ating bida, napapasambit na lamang ito sa kanyang isip na napakatalinong araw ni Wang Sheng, dahil ang makipag-usap sa Yuanhan sa loob ng 15 minuto, at kalahating oras lang ang inabot para maipakilala sa katawan. Ito ay talagang nakakahiya para sa kanya dahil hindi niya ito nagawa kagaya sa ating bida. At wika din ito na nakakalungkot na hindi siya nasa mainstream, kung mas advanced siya, gaano kaganda sana ang hinaharap mo. Minulat na ni Wang Sheng ang kanyang mga mata na katunayan na tapos na ito sa kanyang ginagawa. Ngunit pagmulat nito, bigla na lamang sobrang lapit na pala ang pagmumukha ni Song Yan sa kanya. Kaya labis na lamang ang pamumula ni So Yan, kaya dali-dali niyang nilayo ang pagmumukha niya sa ating bida. Pinagpawisan naman na nagsaad si Wang Sheng na nakita niya ng araw ang Yuanhan spirit sa kanyang isip, at walang espesyal dito, dahil matapos umupo nito at gabayan ang Yuanhan ng ilang sandali, natural siyang nagising kaagad. Sabi ni Song Yan habang hindi pa naalis ang pamumula nito na ang kaliwanagan ay kumpleto na, maaari siyang lumikha ng isang kapaligiran para sa paglago at i-upgrade ang mga kondisyon. Tumalikod din ito at dagdag din niya, tulad ng agila sa bundok na nagiging falcon upang lumipad sa mga bundok, at ang ahas sa gubat na nagiging lip upang tumalon sa mga higanteng puno, ang lahat ng kaluluwa ng ulap ay makakapasok lamang sa susunod na planeta pagkatapos makumpleto ang pagsubok, ang mga bundok at higanteng puno na ito ang mga kondisyon para sa pag-upgrade na kailangang itayo sa primordial soul space. Sa mga gabay ni Song Yan sa ating bida, naunawaan naman ito ni Wang Sheng na walang kahirap-hirap, kaya nagsalita si Song Yan sa ating bida na bagaman napakataas ng iyong mga kwalifikasyon, hindi pa rin ito sapat para magkaroon nito ng pagunlad. Tinataas naman ni Wang Sheng ang kanyang kamao para sabihin kay Song Yan na maghintay nga raw ito, dahil ang kanyang walang kwentang Yuanhan ay magiging dragon ito sa hinaharap. Makalipas ang isang araw, sinabi ni Wang Sheng na kailangan niya nga raw ibenta ang nakuha niyang bagay kay Dai Huan, upang maipagpalit ito sa mga pills, para makapagsimulan na siya sa kanyang cultivation ng Yuanhan Soul. Habang naglalakad si Wang Sheng sa gitna ng mataong lansangan, agad siyang pinagtinginan ng mga tao, dahil sa kanyang kasuotang kakaiba at waring hindi bagay sa paligid ng mga tao. Habang tuloy pa rin sa paglalakad ang ating bida, sinasabi ng dalawang lalaki na ang ating bidang araw ang dinala ni Song Yan sa kanilang sekta. Bigla na lamang napakunot noo ang ating bida na kahit hindi niya ito pinapakita, narinig niya ang kanilang mga usapan, at wika din ito sa kanyang isip sa kakaibang paraan, hindi pumasok ang kanyang Yuanhan Soul sa agos, at kaunti lamang ang nakakaalam kung paano nila ito nagawa. Naalala din ni Wang Sheng ang sinabi ni Song Yan sa kanya. Isang bagay na dapat niyang tandaan, sa mundong ito kung saan ang kapangyarihan ang nangingibabaw, huwag niyang araw aktibong ilantad ang kanyang Yuanhan Soul, baka siya ay mapalayas. Isipin ng lahat na wala siyang silbi, walang katayuan at walang kinabukasan, titingnan ka nila ng may pagmamataas, paghamak, awa, o kalupitan, may ilang tindahan na hindi ka papapasukin, natatakot na baka madumihan niya ang kanilang mga pinto. Sa madaling salita ang Yuanhan Soul ng ating bida sa mundong ito ay napakawalang kwenta, at pinakamababa sa lahat ng mga basura. Nagtanong si Wang Sheng kay Song Yan na anong araw ang mangyayari sa kanya dahil sa pagpatay niya kay Dai Wan. Sinabi ni Song Yan, hindi sila maniniwala sa kanya na siya ang pumatay kay Dai Wan, dahil wala naman nakakita at wala din silang matibay na ebidensya laban sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan, habang nakangiting sabi ni Wang Sheng na wala raw imposible sa kanya, kahit puro hangal pa ang kalaban, tiyak ay mananalo pa rin ito. Maya-maya nakarating na si Wang Sheng sa Baoqing Yun Hall, kung saan ipagpapalit ng ating bida ang kanyang nakuhang gamit sa isang pill elixir. Papasok na sana ang ating bida sa loob, nang biglang nabangga niya si Song Tians. Nagtanong naman ang ating bida kay Song Tians, kung pwede bang araw itong pumasok. Sinabi ni Song Tians na hindi ito makakapasok dahil ngayon pa lamang nila ito nakita sa lugar na ito, at kung gusto niyang araw makapasok ipakita niyang araw ang kanyang Yuanhan Soul. Bigla naman dumating ang isang lalaki habang nagmamadali niyang sinabi kay Wang Sheng, karamihan sa malalaking tindahan ay nangangailangan ng paggamit ng Yuan Mirror upang suriin ang Yuan Soul, at tingnan na raw nila ang kanyang Yuanhan Soul level upang matukoy kung ano ang maaari niyang bilhin. Gayunpaman, ang Baoqing Yun Hall ay walang mga mahigpit na regulasyon.
Hinawakan ni Song Tians ang damit ng lalaki at sinabihan niya ito na bilasan niya ng araw at ipakita niyang araw ang Yuan Mirror. Natatakot na sumang-ayon ang lalaki, kaya nagmamadali niyang kinuha ang kanyang Yuan Mirror sa kanyang maliit na bag. Kasabay nito, nakiusap ito sa ating bida na susuriin niya ang kanyang Yuan Han Soul, alinsunod sa kanilang batas sa Baoqing Yun Hall. Sumang-ayon naman dito ang ating bida, kaya ginamit na ng lalaki ang Yuan Mirror kay Wang Sheng. Lumabas naman dito ang maliit na isda ng Yuan Han Soul ng ating bida, kaya sa pagkakita nito ni Song Tians, tawang-tawa naman ito dahil ang Yuan Han Soul nito ay isang basura lamang, at sabi din ito na nagsayang lang ito ng oras sa kanya. Umalis na si Song Tians habang binangga nito si Wang Sheng, at lumingon pa ito saglit para lamang sabihin sa ating bida, na wag nga raw itong magtangkang agawin si Song Yan sa kanya, at maghintay nga raw ito dahil makikita niya nga raw ang hinahanap nito. Nagtanong si Wang Sheng sa lalaki, kung kilala ba nga raw niya ang pangit na yon. Sinabi ng lalaki na siya si Ginoong Song Tians ng pamilyang Song sa Shanglin, at isa siyang kilalang siga sa Shanglin City. Humingi din ito ng pasensya sa ating bida, dahil hindi nila kayang bastusin ang isang Ginoo na kagaya niya. Sabi din nito na huwag nga raw mag-alala ang ating bida, dahil sa Baoqing Yuhol lang sila nakikipagkalakalan, wala din silang pakialam kung saan nga raw ito na nagmula, at nagtanong din ito sa ating bida na kung anong klaseng negosyo ang gustong gawin ng ating bida ngayon. Maya-maya, dahan-daang inilapag ni Wang Sheng ang kanyang dala, kasabay nito, maingat niya itong binuksan, sa pag-alis niya sa lalagyan ng kanyang nakuha, bumungad ang iba't ibang mamahaling alahas, makikintab na kwintas, pulseres, singsing, at isang espada na kumikislap sa ilalim ng liwanag. Sabi ni Wang Sheng sa lalaki na tingnan niya nga raw kung magkano ang halaga ng mga ito, at pagkatapos ay ipagpalit niya nga raw ito sa isang elixir. Nagulat naman dito ang lalaki, dahil ang dalang araw ng ating bida ay masyadong mamahalin. Pagkatapos ng ilang sandali, agad-agad naman binigay ng lalaki ang bayad sa ating bida. Sabi ni Wang Sheng na 10 elixir lang ang nakuha niya sa dami ng kayamanan na dala niya, kaya nagtataka naman ito, dahil sa mundong ito napakahalaga ng elixir na ito. Pagtapos nito, tuluyan nang umalis si Wang Sheng, habang nagpapasalamat dito ang lalaki sa kanya. Malilipat ang eksena sa loob ng Baoqing Yun Hall, habang sinasabi ng isang lalaki sa babae na napakaliit lang ng butil, pero naubos nito ang lahat ng pera niya. Ngunit tinignan lamang siya ng masama ng babae, at sinabihan niya ito na kung magkapareho ba ang lahat ng butil na tinutukoy nito. Kaya labis na lamang ang pagkatakot nito, at natatakot niyang sinabi sa babae na dapat sabihin na ito ay eksaktong pareho. Kung hindi dahil kay Dai Huan, palagi siyang sumusunod sa likod ng 7 bakal na bantay ng pamilyang Dai. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makalapit kahit kailan, at pinaghihinalaan nila ang ating bida ang pumatay kay Dai Huan. Nagtanong naman dito ang babae na kung mayroon bang unang mock exam tungkol sa 2 piraso ng kahoy sa hawakan ng espada, at nagtanong din ito sa kanya iniisip niya bang ang binatang yun ay isang walang silbi sa sistemang ito, kaya hindi totoo ang kanyang dinala. Nanginginig naman sinabi ng lalaki na siya nga raw ay nagkamali, kaya't susuriin niya nga raw ito ngayon din. Sabi din ng babae mukhang may mahalagang mangyayari sa pamilya Dai at sa pamilyang Song. Bumalik na ang eksena sa ating bida, habang nilalabas na niya ang kanyang elixir sa kanyang kamay. At sabi din nito habang pinagmamasdan niya ang kanyang elixir, na ito ay isang maliit lang na elixir pero inubos nito ang lahat ng kayamanan niya. Kasabay nito, ininom na ni Wang Sheng ang kanyang elixir, kaya bigla na lamang nagkaroon ng reaksyon ang Yuan Han Soul ng ating bida sa kanyang katawan, at dahil sa pag-inom ng ating bida sa elixir, bigla na lamang lumaki ang Yuan Han Soul nito, napahiwatig na umangat na ito ng isang level. Makalipas ang ilang sandali, natapos na si Wang Sheng sa kanyang ginagawa, kaya napabuntong hininga na lamang ito. Tumayo na din ito habang sinasabi niya na damang-dama niya ang lakas sa bawat kalamnan ng kanyang katawan. Sa katahimikan ng gabi, habang ang buwan ay sumisilip sa bintana, nagsimula siyang mag-ehersisyo. Sa bawat hinga, dama niya ang panibagong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, 1, 2, 3, hanggang umabot siya sa daan-daang push-up, sit-up, at pull-up. Bawat pawis na tumulo ay tanda ng determinasyon ng kanyang pagpapalakas, at hindi siya tumigil, kahit pagod na ang kanyang katawan. Sa halip, pinilit niyang ipagpatuloy, dahil alam niyang ang tunay na lakas ay hindi lang galing sa laman, kundi sa loob. Sa bawat galaw,
mas pinatitibay niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ng matinding pagsasanay ni Wang Sheng na 600 push-ups, 600 sit-ups, at 600 pull-ups, ay bahagyang napagod si Wang Sheng sa kanyang ginawa. Sa kabila nito, hindi siya mukhang lupaypay, kundi kalmado pa rin at may bahagyang ngiti sa labi. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito karaniwang pagod lamang, naramdaman niya ang malaking pagbabago sa kanyang katawan. Habang tinitingnan niya ang kanyang kamay, ramdam niya ang pagdaloy ng lakas sa bawat hibla ng kanyang kalamnan, mukhang napakalakas ng kakayahan ng Yuan Han sa pagpapalakas ng katawan, bulong niya sa sarili, kahit hindi pa ito lubusang naayos, higit kumulang isang bahagi pa lamang ang nababawi, malaki na ang naging epekto nito, at ang pisikal niyang lakas ay tila tumaas ng ilang ulit. Habang iniisip niya ang kahangahangang epekto ng kanyang pagsasanay at ang bagong lakas na nadarama niya, bigla siyang napatigil, napatingin siya sa pinto dahil may kakaibang ingay itong narinig, kaya kaagad siyang tumindig, ang kanyang mga mata ay seryoso at alerto. Sa isang iglap, lumundag siya papunta sa taas ng silid, mahigpit na kumapit sa isang kahoy na balangkas sa kisame, mabilis ang kanyang kilos, halos hindi na makita ang kanyang paggalaw. Gamit ang bagong lakas at bilis na nakuha mula sa kanyang matinding pagsasanay, pumunta ang ating bida sa taas ng bahay para makita niya ang mga taong naririnig niya mula sa kanyang malapit sa kanyang silid. Sabi din ni Wang Sheng pagkatapos ng mabigat na training, naramdaman niya na may kakaiba, dahil ang lakas niya, bilis, pati pandinig at paningin niya ay lahat nag-improve, hindi lang basta lakas pati ang lahat ng senses niya ay umangat sa ibang level. Habang nakaabang si Wang Sheng sa itaas ng bubong, hindi lang niya nakita kung sino ang dumating, narinig niya rin ang bawat salitang binibigkas ng mga kalaban. Isang walang kwentang basura, sabi ng isa sa mga lalaki habang mahigpit ang hawak sa pamalo, at sabi nito na may lakas ng loob na isipin si Miss Yan, ni isa sa mga kapatid natin, hindi mangangahas na gawin ito, at dapat turuan nga raw nila ng leksyon ang ating bida. Sumang-ayon ang isa. Agad naman itong tumango, wika din ng isa na kailangan na raw nilang mag-ingat, dahil baka makasama sa pamilya ng Song kung mapapatay nila siya sa loob ng bahay nila, at kailangan na raw nila itong ilabas para doon patayin. Hindi naman kinabahan si Wang Sheng sa kanyang narinig sa mga hangal sa halip, lalong lumalim ang ngiti niya, dahil makakaranas nga raw sila ng isang nakakatakot na bangungot sa kanyang gagawin sa kanila. Habang nag-uusap pa ang tatlong magkapatid na si Song Yi, Song Jin at si Song Li tungkol sa plano nilang pag-atake, bigla na lang silang tumigil, may kakaibang presensya silang naramdaman, parang may paparating. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, walang ingay, walang babala, bumagsak mula sa bubong si Wang Sheng. Kasabay nito, bago pa man makahikab si Song Yi, isang mabilis na galaw bigla na lamang tinakpan ni Wang Sheng ang bibig ni Song Yi para hindi ito magdulot ng ingay. Sa isang iglap, na-chokehold na ito ni Wang Sheng para tuluyan na itong pabagsakin, kasabay nito, tuluyan ang bumagsak ang walang malay na katawan ni Song Yi. Kasabay din nito, napalingon naman dito si Song Li, tila bang may kakaibang nararamdaman nito. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang lumitaw ang kamay ng ating bida sa kanyang harapan, na dahilan na kung bakit ito pinagpapawisan ng malamig sa kanyang katawan. At sa isang malakas na atake mula sa kanyang harapan, sinakol siya ng ating bida hanggang sa mawalan na ito ng malay. Pagkatapos nito, napalingon naman dito si Song Jin at sinabihan niya ang kanyang mga kapatid habang nagagalit ito na huwag nga raw silang gumawa ng ingay, dahil maririnig nga raw sila nito, ngunit sa paglingon nito nakatutok na ang espada ng ating bida sa kanyang leeg. Kasabay nito, nagtanong si Wang Sheng kay Song Jin na kung sino nga raw ang nag-utos sa kanya na patayin siya. Natatakot naman na nagsalita si Song Jin, na si Song Tians nga raw ang nag-utos sa kanila na patayin ito. Napagtanto naman ni Wang Sheng ang ginagawa nito sa kanya, kaya sa isang mabilis na suntok ang biglang dumapo sa likod ng hangal, at sa lakas ng suntok ay sapat na ito para pabagsakin ito sa lupa. Sabi ng ating bida kay Song Jin na maswerte siya ngayon dahil hindi niya nga raw ito pinatay, at kasabay nun, bigla naman pinulot ni Wang Sheng ang pamalo, at habang hawak-hawak ng ating bida ang isang pamalo, malumanay nitong sinabi na maswerte pa rin ang lalaking yun, dahil hindi ito naging ganid sa kapangyarihan at piniling mamuhay ng tahimik. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng kanyang tinig, may biglang pagbabago sa kanyang ekspresyon, mahigpit ang pagkakahawak niya sa sandata, tanda ng paparating na galit na hindi niya na kayang pigilan. At sa isang iglap, ang buong aura ni Song Tians ay nagbago, nang itim ang paligid sa kanyang likuran,
Dumilim ang langit na tila nagbabadyang may kaparusahan na darating. At sa isang malupit na bulong na puno ng puot, binitawan niya ang mga salitang, Song Tians na maghanda nga raw ito sa kanyang paghihiganti, dahil sa ginagawa nito nakahangalan sa kanya. Ilang sandali matapos ang biglaang atake, natagpuan ng ilan sa mga tauhan ang kanilang mga sarili na nakahandusay sa isang sulok ng eskinita, sa tabi ng mga basura. Nagrereklamo naman si Song Jin dahil sa mga pinsala nitong natanggap sa ating bida, at bigla niya na lamang itong naalala ang nangyari sa kanya kagabi. Habang ang dalawa ay nagtatawanan pa habang masarap ang tulog nila tila walang pakialam sa kalagayan ng kanilang paligid, hindi nila napapansin ang biglang paglapit ng panganib. At sa isang iglap, binugbog naman ni Song Jin ang kanyang dalawang kapatid dahil sa kabila ng nangyari sa kanila, naging masarap pa ang mga tulog nila. Kasabay nito, dahan-dahan silang bumangon at makikita natin ang pasa nila sa mukha at ang mga bukol nila sa kanilang ulo, at sabi din nila kay Song Jin na kung bakit nga raw umatake ito sa kanila na walang pasabi-sabi, dahil nawalan nga raw ito ng malay na wala man silang kaalam-alam. Sa mga pinagsasabi ng dalawa, nagalit naman dito si Song Jin, kaya pinagsasampal niya ang dalawa sa kanilang pisngi. Nagsalita si Song Li na kung papaano nga raw nila ito sasabihin kay Song Tians na hindi sila nagtagumpay sa kanilang plano. Natahimik naman saglit si Song Jin, at bigla niya na lamang sinuntok ang kanyang dibdib at nakakalungkot niyang sinabi na kung papaano niya nga raw ito sasabihin kay Song Tians, dahil maging kahihiyan lang sila sa kanya, at papaano pa nila haharapin ito. Ngunit ganun pa man kailangan nga raw nilang umuwi at mag-ensayo, para matalo na nila ang ating bida sa susunod. Kasabay nito, lumingon na si Song Jin habang pinagpapawisan itong umalis. Mapupunta na ang eksena sa Song family. Habang magkasama sa kama sina Song Chance at ang kanyang kasintahan matapos ang isang gabi, nagising silang dalawa sa paglalambing ng babae. Nakapatong siya kay Song Chance at sinabihan siyang bumangon na. Pero sa halip na tumayo, nilambing pa ni Song Chance ang babae. Habang naglalambingan sila, may nahulog na papel mula sa mesa at napunta ito kay Song Chance. Nang mabasa niya ang nilalaman ng sulat, bigla siyang natakot. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, mula sa pagiging kalmado ay napalitan ito ng kaba. Nag-alala ang babae at agad siyang nagtanong kung anong nangyari. Pero hindi na siya sinagot ni Song Chance. Sa halip, bigla itong tumakbo palabas ng silid, natatakot ito papunta sa kanyang ama. Nagmadaling pumasok si Song Chance sa silid ng kanyang ama na tila may kinatatakutan. Galit na sinalubong siya ng kanyang ama at pinagalitan ito na kung anong klaseng kaaway ang nadala niya sa kanilang pamilya. Mukhang may malaking gulo na parating at ang ama ni Song Chance ay labis na nabahala. Habang nag-uusap ang dalawa, ipinakita ng kanyang ama ang isang sulat na tila iniwan ng isang hindi kilalang tao. Ayon sa kanyang ama, palihim na nakapasok ang isang tao sa kanilang bahay at naipwesto ang sulat sa napakalapit na lugar habang sila ay natutulog. Ito ay nagpapakita ng pagiging delikado ng sitwasyon, na kahit sa loob ng kanilang bahay ay hindi na sila ligtas. Makikita rin ang reaksyon ni Song Chance na gulat matapos ipakita sa kanya ang sulat. Ang nilalaman ng mensahe sa papel ay, disiplinahin mo ang anak mo. Ibig sabihin nito, may galit o babala ang taong nagpadala ng sulat, at malinaw na si Song Chance ang dahilan kung bakit nasa panganib ang kanilang pamilya. Takot naman si Song Chance habang nagmamakaawa ito sa kanyang ama at umiiyak. At sabi nito sa kanyang ama na anong araw ang kanilang gagawin, at ayaw niya nga raw mawala sa mundong ito. Pero imbis na damayan siya ng kanyang ama, bigla niya itong sinampal ng malakas at sumigaw ng tumayo ng araw ito. Pagkatapos niyang sampalin ang kanyang anak, galit na galit pa rin ang kanyang ama. Sinabihan niya ito na mula ngayon ay manatili na lang ito sa loob ng bahay, isara niya ang pinto, at huwag na itong lalabas. At ang gagamitin niyang dahilan na nasaktan ang kamay ng kanyang anak na si Song Chance sa pag-iensayo para hindi na ito makialam o magpasimuno ng gulo sa labas. Pagkatapos, inutos niya sa kanyang mga tauhan, na tawagin nga raw nila ang Wuyo City. Gusto niya nga raw malaman kung saan nanggaling ang ating bida. Malilipat ang eksena sa bahay ng ating bida. Habang abala ang iba sa kanilang mga sariling suliranin, si Wang Sheng ay nagkaroon ng ilang araw ng katahimikan matapos niyang turuan ng leksyon sina Song Chance at ang tatlong magkakapatid mula sa pamilya Song. Ang nakita nating sulat sa papel ni Song Chance ay kagagawa ng ating bida. Sa loob ng 4 na araw na ito, nilunok niya ang lahat ng kanyang elixir.
Inabsorb niya ito sa pamamagitan ng kanyang kasanayan. Sa wakas, natapos niya ang pag-aayos ng kanyang Yuan-Han, na maaaring tumutukoy sa kanyang espiritu o lakas ng kaluluwa. At makikita natin si Wang Sheng na nakaupo siya sa meditasyon habang may lumulutang na mahiwagang isda na tila simbolo ng kanyang lakas o enerhiya. Kasabay ng kanyang pag-aayos ng Yuan-Han, biglang tumaas ng doble ang pisikal na lakas ni Wang Sheng kumpara noong unang araw. Dahil dito, naabot niya ang antas ng lakas na hindi na kayang ipaliwanag ng karaniwang kaalaman sa pagsasanay dito sa Earth. Sa madaling salita, lampas tao na ang kanyang kondisyon sa katawan, parang isang superhuman. Makikita rin sa larawan na mas mabilis at malakas siyang kumikilos kumpara sa iba, senyales ng kanyang pambihirang pag-usbong. Sa araw na ito, nagdesisyon na ang ating bida na oras na para kunin ang equipment box na nasa kagubatan. Dahil sa lakas na taglay niya ngayon, hindi na siya nababahala sa panganib ng pagpasok sa loob ng gubat. Gayunpaman, napansin din niya na hindi sapat ang takot na naidulot ng mga nakaraang araw sa mga kalaban o ibang tao. Ibig sabihin, posibleng may mga gumagalaw pa rin sa likod ng eksena, kaya kailangang maging maingat at mas handa siya. Ang equipment box na tinutukoy ng ating bida ay ang kasama niyang napunta sa mundong ito. Tumingin ng seryoso ang ating bida sa mga tao dahil napagtanto na ni Wang Sheng na siya ang hinahanap nila. Kaya ngayon, gumalaw na kaagad ang ating bida para tumakbo palayo sa kanila. Napansin naman ito ng mga assassin na sumusunod sa ating bida, kaya dali-dali nilang hinabol ang ating bida hanggang sa palabas ng lungsod. Si Wang Sheng ay dumaretso sa kagubatan upang doon siya makapagtago, dahil kabisado nito ang kagubatan. Nangamba ang mga hangal kaya iniutos ng isang lalaki na pumunta nga raw sila sa gate ng lungsod at doon nga raw nila hanapin si Wang Sheng, sigurado nga raw siya na doon ito pupunta. Ngunit si Wang Sheng ay pinagmamasdan niya ang mga hangal mula sa taas ng mga puno, na wala man lang kaalam-alam ang mga ito. Habang sinusundan ng grupo ang mga hangal ang ating bida, napansin nila ang mga bakas sa lupa. Akala ng isa ay tama ang daan na ito dahil sa mga natapakang bahagi ng damo. Ngunit may isa pang nagsabing hindi iyon tama dahil naputol ang sanga na humaharang sa kanilang daan, kaya malamang doon tumakas ang barbaro. Sa dulo, may nakakita ng mga yapak na tumawid sa ilog pero walang bakas ng pagbabalik. Ibig sabihin, may nagpapanggap lang na doon dumaan, pero hindi talaga. Nagiging malinaw na sinusubukan silang paglaruan ng barbaro gamit ang mga peking bakas, kaya nagsimula ng nag-away-away ang tatlo dahil dito. Lumipat na ang eksena sa loob ng isang makapal na kagubatan, ginamit ni Wang Sheng ang kanyang telescope para pagmasdan nito ang paligid. Sabi niya, may ilang dosenang kilometro pa sa silangan, habang tinitingnan ng isang screen. Ginagamit niya ang binoculars at nakikita ang mga kilusan ng mga nilalang sa thermal vision. Sabi niya, mukhang ang kagamitan mula sa bodega ay nakapasok na sa lugar kung saan nagkakatipon ang mga halimaw at mababangas na hayop, at kailangan niya nga raw mag-ingat, kasabay nun, umalis na si Wang Sheng patungo sa equipment box. Dumating naman ang pinuno ng mga assassin, habang tumalon ito sa may sanga ng puno. Nagulat siya dahil kahit maraming insekto at langgam sa paligid, parang hindi naaapektuhan ang ating bida. Sabi niya, nakakapagtaka na parang hindi siya tinatabla ng mga insekto at langgam. Pagkatapos, nakita niya ang sarili niyang kamay na may mga lamok na nakakagat sa kanyang kamay. Napagtanto niya na may kakaiba sa taong iyon. Kaya't sinabi niya, kailangan niyang malaman ang pinagmulan ng ating bida, at kailangan din nga raw mabuhay ni Wang Sheng para malaman nila ang pagkatao nito. Bumalik naman sa ating bida, habang napakabilis nitong bumaba mula sa itaas, dumaan sa kakahuyan at lupa ng tuloy-tuloy. Sa bilis ng kanyang pagbaba, lumilikha siya ng mga guhit ng paggalaw. Matapos makita ni Wang Sheng ang equipment box sa gubat, nilapitan na ito ni Wang Sheng at sinuri. Ayon sa kanya, ito ay gawa sa pinakabagong teknolohiya, matibay at tunay. Naniniwala siyang walang masama kung babasagin niya ito gamit ang lakas, kaya't sinimulan niya itong hampasin. Nang buksan niya ito, lumitaw ang mga screen at keyboard. Mabilis siyang nag-operate ng sistema gamit ang kanyang kamay at fingerprint scan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang salitang, open, at bumukas ang aparato, naglabas ng usok na tila may inihahayag na mahalaga o sekreto sa loob. Pagkabukas ng equipment box, lumabas ang isang makinaryang tila nakaprogram para magbukas ng lihim na lalagyan.
Unti-unting bumukas ito, naglalabas ng usok habang ibinubunyag ang laman sa loob. Sa loob ng kahon, nakita ni Wang Sheng ang ilang mahahalagang bagay, 4 na vial ng likido na may iba't ibang kulay, isang sobre na mukhang naglalaman ng mga dokumento o tagubilin, at isang itim na aparato na mukhang advanced na teknolohiya, maaaring armas o gadget. Matapos buksan ni Wang Sheng ang equipment box, lumabas ang isang tray na puno ng iba't ibang kagamitan, mga vial ng likido at isang liham. Isa-isa niya itong inayos at inilagay sa kanyang bag. Makikita sa mukha niya ang kaseryosohan sa kanyang ginagawa. Pagkatapos, habang may tinutukoy na bagay, sinabi niya, "Buti nandito ka aking kaibigan." Na halatang may koneksyon siya sa bagay na iyon, maaring armas, kagamitan, o isang kasangga sa misyon. Kinuha niya ito at maingat na inilagay sa kanyang bag kasama ang iba pang gamit. Mukhang handa na siya sa susunod na hakbang ng kanilang misyon. Matapos ihanda ni Wang Sheng ang kanyang mga kagamitan, isinara niya ang lalagyan ng may kasamang buntong hininga at determinadong ekspresyon. Pinindot niya ang isang pulang pindutan sa equipment box, isang hudyat ng pag-activate. Biglang bumukas ang isang bahagi ng equipment box, at may lumabas na matigas na mekanismo o plataporma. Kasunod nun, umalis na si Wang Sheng na parang papunta na sa susunod na hakbang ng kanyang plano. Habang naiwan ang equipment box sa gubat, napansin ito ng pinuno ng kalaban, napansin niya ang makinang na pulang ilaw sa gitna ng lalagyan at agad siyang naintriga, at dali-dali niya itong pinuntahan at sinuri. Nang makita niya itong parang batong hiyas na nagniningning, napuno siya ng kasabikan at nagsimulang tumawa ng malakas. Akala niya ay isang napakahalagang hiyas ito, kaya tuwang-tuwa siya at iniisip na yumaman na siya. Binanggit pa niya na ang kinang ng batong iyon ay mas maganda pa sa mga kilalang babaeng may pulang mata. Habang hawak pa ng lalaki ang inaakalang mamahaling hiyas, biglang sumugod mula sa mga puno ang 3 niyang kasamahan na sabik sa kayamanan. Mukhang nalaman nila ang tungkol sa pulang hiyas at hindi sila nag-aksaya ng oras na kunin ito sa kanilang pinuno, at wala na silang pakialam kung magiging kalaban nila ito, dahil ang importante sa kanila ay ang makuha ang pulang hiyas na iyon. Naging seryoso naman dito ang pinuno ng asasin habang nakatingin sa kanilang paglapit, at isa sa mga lalaking papalapit ay sumigaw ng malakas, na ang pulang bato na iyan ay sa kanila. Sumigaw din ang pinuno ng asasin habang nilalabas niya ang kanyang espada, at kasabay nun, sinugod niya ang equipment box at buong lakas na pinukpok ito gamit ang kanyang espada. Kitang-kita ang pagsabog ng enerhiya at ang gigil sa kanyang mukha. Tumawa din ang hangal dahil totoo nga raw ang hiyas na ito dahil hindi man lang ito nawasak. Samantala, ang pulang hiyas ay patuloy na nagliliwanag at tila may kakaibang enerhiya ang bumabalot dito, parang may malaking mangyayari. Habang nakatayo si Wang Sheng sa isang mataas na sanga ng puno, tahimik niyang pinagmamasdan ang kaguluhan sa ibaba ng kagubatan. Sa gitna ng kagubatan, may ilang kalaban na nag-aagawan sa isang bagay, nagsisigawan sila at pinipilit ang isa't isa na lumayo, habang pare-parehong sinasabi na kanila ang hiyas na iyon. Tahimik lamang si Wang Sheng habang pinagmamasdan ang gulo. May hawak siyang electronic device, at bigla na lamang itong naging seryoso, dahil papasabugan ng araw niya ang equipment box para ito ay sumabog. Sa sumunod na sandali, naging tahimik ang buong paligid, isang uri ng tensyon ang nangyari sa kagubatan, na tila may paparating na kakaibang pangyayari. At sa pag-activate ni Wang Sheng sa bomba sa equipment box, bigla na lamang nagkaroon dito ng napakalakas na pagsabog. Bumalik sa gitna ng kagubatan, gulat na gulat ang mga taong nag-aaway sa pulang akala nilang hiyas, at isang malakas na pagsabog ang bigla na lamang sumiklab. Agad silang nagtakip ng mukha habang tinamaan ng matinding liwanag at alon ng enerhiya mula sa pagsabog. Samantala, si Wang Sheng ay tahimik lamang na nakasandal sa isang malaking puno, para hindi ito madamay sa malakas na pagsabog. Pagkatapos ng matinding pagsabog, isang higanteng hukay ang naiwan sa gitna ng kagubatan, tila isang bakas ng napakalakas na bomba. Sa gitna ng usok at abuo, ang pinuno ng kanyang kalaban ay duguan at sugatan. Habang ito ay naghihingalo, lumapit si Wang Sheng, tahimik at nakatingin mula sa taas. Hawak niya ang kanyang baril para siguraduhin ang kanyang sitwasyon. Nagtanong naman dito ang lalaki sa ating bida na kung sino nga raw ito. Sabi ni Wang Sheng, wala silang alitan o galit.
Malamang inutusan lang siya na sundan siya, at nagtanong din ito na kung sulit ba ang binabayad sa kanya ng kanyang amo para manahimik siya habang nasa bingit ka na ng kamatayan. Hindi sumagot ang lalaki, tahimik lang siya habang nakatitig sa langit, pilit na nilalabanan ang sakit. May napansin naman dito si Wang Sheng na isang palatandaan sa katawan nito, isang sagisag o tanda mula sa isang organisasyon. Doon niya napagtanto na may koneksyon ito sa isang lugar na tinatawag na Wuyu City. Nagulat ang sugatang mandirigma at sinabing, hindi ko inakala na ang kasama mula sa Wuyu City ay nasa mga kamay mo. Nagulat din si Wang Sheng at napasabi din ito ng Wuyu City. Mukhang may mas malalim na koneksyon ang kanilang laban, hindi lang basta misyon, kundi may kinalaman sa mas malaking puwersa o grupo mula sa lugar na iyon. Matapos ang matinding pagsabog, naglalakad si Wang Sheng, palayo mula sa lugar ng labanan. Sa paligid niya ay makikita ang mga sunog at wasak na katawan. Habang naglalakad, nakita niya ang pendant ng mga namatay, at kinuha niya ito isa-isa, at hinagis niya ito sa lalaki. Nagtanong din si Wang Sheng na kung bakit nga raw sila gumagawa ng ganitong trabaho. Sinabi ng pinuno ng assassin na magaling nga raw ang ating bida, dahil mukhang namatay na si Dai Huan sa mga kamay ni Wang Sheng, kaya't nag-alala ang tatlong matatanda ng Song family at ang ika-4 na matanda ng Dai family. Nagpunta sila sa Wuyu City at nag-alok ng gantimpala para lang makahanap ng taong susubaybay at mag-imbestiga kay Wang Sheng. Dagdag pa rito, si Song Chance at ang anak niya mula sa Song family ay nais ding humanap ng paraan para mapatigil si Wang Sheng, patunay kung gaano siya kamapanganib sa mga makapangyarihang pamilya. Pagkatapos magsalita ng lalaki tuluyan na itong namatay, kaya lumapit naman si Wang Sheng para kunin sana ang pendant ng lalaki. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang tumayo ang lalaking akala'y patay na. Mabilis itong umatake sa ating bida. Sa katunayan, hindi pala siya patay, nagpapanggap lamang itong patay habang hinihintay ang tamang oras upang umatake. Habang nababaliw na ang lalaki sa kanyang ginagawa, sinabihan niya si Wang Sheng na sabay nga raw silang mamamatay. Matapos ang biglaang pag-atake ng kalaban, agad namang bumawi ang ating bida. Sa sobrang bilis ng kanyang reaksyon, mabilis niyang kinuha ang kanyang sandata at pinaputukan ang lalaking umatake sa kanya. Tumagos ang bala sa katawan ng kalaban na naging dahilan ng matinding sugat at pagkatilapon nito sa lupa. Isang malinis at mabisang kontra-atake ang isinagawa ng ating bida upang mapigil ang panganib, kaya ngayon sigurado na nga raw na namatay na ang lalaki. Matapos ang labanan, napahanga ang ating bida sa lakas ng kalaban kahit ito'y halos wasak na ang katawan. Hindi pa rin ito basta-bastang bumigay at nagawa pang umatake, kaya't napaisip siya sa pangangailangang lumakas agad. Habang iniisip ang limitadong bala ng kanyang baril, napagtanto niyang hindi sapat ang armas para mabuhay ng matagal sa mundong ito. Kaya't buong determinasyon na sinabi niya, gusto niyang maging malakas, mas maaga, mas mabuti. Sa huli, hawak niya ang isang pendant habang binibigkas na maghintay nga raw sa kanya ang mga taga-Baoqing Yun Hall. Makalipas ang ilang sandali, mapupunta na ang eksena sa lungsod ng Song family. Habang nagtataka ang mga tao dito na kung bakit buhay pa nga raw ang ating bida, matapos itong habulin ng mga assassin, nagagalit din sila dahil gusto na nilang mawala ang ating bida sa kanilang lungsod. Pagkatapos nito sinipa ni Wang Sheng ang pintuan ng Baoqing Yun Hall. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na si Wang Sheng sa loob ng Baoqing Yun Hall habang ito ay umiinom ng tsaa. Sinabi ng matabang lalaki sa ating bida na kung anong araw ang kailangan nito sa kanilang Baoqing Yun Hall. Hindi naman ito pinansin ni Wang Sheng kaya bigla niya na lamang nilabas ang mga pendant ng mga taong namatay sa pagsabog. Sa pagkakita ng matabang lalaki sa mga pendant, bigla na lamang itong natakot. At galit na kinu-question ni Wang Sheng kung bakit kailangan pang magpadala ng third-level killer mula Wuyu City si Guibao para lang harapin siya. Halatang insulto ito para sa kanya. Humingi ng paumanhin ang matabang lalaki, at ipinaliwanag niya na wala silang masamang intensyon. Gusto lang nilang maiwasan ang gulo kaya sila humingi ng tulong sa mga eksperto para magsagawa ng investigasyon, lalo na't may kaugnayan ito sa Dai family. Pero lalong uminit ang ulo ni Wang Sheng. Galit niyang sinabi, nagpadala sila ng third-level killer tapos sasabihin nila na wala silang masamang balak, at hindi niya nga raw siya na maloloko. Sinabi ng matabang lalaki habang humihingi ito ng pahumanhin sa ating bida,
dahil mukhang hindi pa alam ni Wang Sheng ang tungkol sa Wuyo City. Pinaliwanag niya na totoong ang karamihan sa mga taong mula sa Wuyo City ay mga mamamatay tao, pero hindi lahat ay pumapatay. Marami rin sa kanila ang magagaling sa pagsubaybay, imbestigasyon, at pagbibigay proteksyon sa mga panauhin. Nagkomento naman si Wang Sheng, tila pabiro ngunit may halong kuryosidad na mukhang interesante rin pala ang Wuyo City. Bilang paghingi ng paumanhin, mas magaan na ang tono ng matanda at nagsabi na humihingi ito ng pasensya na kung nabulabog niya ang ating bida. Nagpakita ng pakikipagkasundo ang matabang lalaki at sinabi, kahit ano ang hilingin ni Wang Sheng, sisikapin nilang tugunan ito bilang kabayaran. Habang inaabot niya ang tsaa sa kanya, sumagot si Wang Sheng na gusto niya nga raw ng 20 elixir, at sinabihan niya din ito na ayaw na nga raw niya maulit ang ganitong sitwasyon. Namutla ang matabang lalaki sa hiling, pero agad din itong pumayag sa nais ng ating bida, kaya dali-dali niyang inutusan ang kanyang tauhan na kumuha nga raw ito ng 20 elixir. Maya-maya, inabot na ng matabang lalaki ang 20 elixir sa isang bote, kaya umalis na kaagad ang ating bida, ngunit bago pa sana umalis si Wang Sheng, pinigilan siya ng matabang lalaki, at bigla niya na lamang ibinigay ang isang bag sa ating bida, at wika din ito na ang Wuyo City, ang killer cards ay patunay ng kakayahan. Kung nais niyang gumamit ng mga tao mula sa Wuyo City sa hinaharap, maaaring ipalit ang mga brand na ito sa katumbas na presyo. Sa sinabi ng matabang lalaki sa kanya, nagka-interest naman dito ang ating bida. Makalipas ang ilang araw, habang tuloy pa rin si Wang Sheng na nagpapalakas ng kanyang Yuanhan Soul. Matagumpay nang naayos ni Wang Sheng ang kanyang Yuanhan Soul, at lalo pa itong lumaki. At habang hawak ni Wang Sheng ang kanyang Yuanhan Soul, napansin niya ang kakaibang enerhiya na kumalat sa paligid. Nakita niya ang isang mahiwagang fountain-like structure na bigla na lang lumitaw. Napaisip siya na kung ito na kaya ang tinutukoy ni Song Yan na pag-upgrade sa kapaligiran. Mukhang ang ginawa niyang pagmameditate ay may epekto hindi lang sa kanyang Yuanhan Soul kundi sa buong paligid. Makikita si Wang Sheng na nagpapalabas ng kapangyarihan mula sa kanyang kamay. Habang gumuguhit siya ng enerhiya sa hangin, unti-unting nabubuo ang anyo ng isang ilog. Sinabi niya, dahil tumatalon ang kanyang Yuanhan Soul sa Dragon Gate, gagawa nga raw ito ng Jiaqielo River.